To formally open our town hall conference of the parties, may we invite everyone to join us in the opening prayer. Heavenly Father, we gather today with grateful hearts, thankful for this opportunity to come together in the spirit of learning and growth. We ask for your guidance and wisdom as we embark on this training seminar. Bless our speakers and trainers with clarity, confidence, and inspiration. Open our minds to new ideas, our hearts to new connections, and our spirits to your truth. May we be attentive, respectful, and diligent in our efforts. Grant us the patience to listen, the courage to ask questions, and the humility to learn from one another. May this time together be fruitful, fostering intellectual growth and a deeper sense of community and purpose. We pray that the knowledge we gain here will be used for the greater good, to serve others and honor you in all that we do. In your holy name we pray. Amen. And workshops today. In case of an earthquake, remember to not panic. Do the drop, cover, and hold. And be mindful of falling debris. Follow emergency exit signs and proceed to the identified spots in silent mode. And remember to respect our instructors and other participants. And most importantly, so that's all po. Thank you. Of our City Disaster Risk Reduction Management Officer, Dr. Teodoro B. Gonzalez Jr., as he delivers his opening message to inspire and guide us as we move through today's program. Let's give him a round of applause. Busy ako mag-video ng aming bagong MC. Welcome naman natin si Ivan. Sapahan po natin sa Ivan. Kasi Prissy. Palakpakan po natin. So, first of all, I would like to welcome our participants. Of course, our partner, our international partners from ITLE, Local Governments of Sustainability Southeast. Palakpakan po natin sila. Our City Agriculture Office, City Planning, Development and Coordinators Office, our IHAW External and Homeowner Affairs Office, and of course our barangay representatives from District 1 and 2, Barangay San Isidro, and Barangay San Antonio, San Isidro and San Antonio. Together with our community and sector partners, Homeowners Association from District 1 and District 2, our vulnerable sector. Later on, madi-discuss further kung ano yung purpose na itong one-day activity na to. But I just want to give you an update talaga. So, kumbaga, magturo sana, siguraduhin natin muna na alam natin yung sinasabi natin. Na-weigh natin yung pros and cons and everything. So, gano'n, no? Ang DRR ganun po. Sinigurado ng opisina namin ang foundation, lahat ng basic needs and necessities bilang DRR. At the same time, yun yung facility, yung medyo madali. Pero yung capacity building ng bawat tao, kaya nga sabi ko, ngayon, pati ngayon, pag-MC namin, unti-unti na rin ginugroom. Kailangan holistic ang approach pagdating talaga sa DRR. So, internally, sa amin pa lang, sa galawan pa lang namin, we try to make it a habit or better term, culture sa amin. Ang gusto natin gawin sa pwede mabago eh. And that is why this is one small step na nagkaroon tayo ng town hall activity to engage and empower the community. Mention po yung Ambitious City Promises Project. Actually, Paranaque po ang isa sa satellite cities ng proyekto po na yun na in-implement noong 2018 hanggang 2020. So, nung project po na yun, yung ITLE po sinuportahan yung Paranaque sa energy
efficiency programs po, even GHG. So we're also proud na si Parañaque City is an ICLEI member. Ayan, so tuloy-tuloy po yung nagiging engagement ng ICLEI with Parañaque, and we are really increasing resilience Asia. Ito po yung project na i-implement po natin ngayon na kabilang po ang Parañaque City sa isa sa 15 LGUs na nakatanggap or nakasali sa leadership program. And meron yung mga officers po natin or officials from the CTDRRMO ay kaparte po ng leadership program na ito. Kaya po nandito tayo ngayong araw na ito. Ayan, so sa ICLEI po, and we're very happy na sa international conference po happening in April, makasama namin ang delegates from Parañaque to join us as part of this program and also to celebrate yung milestone. Familiar po ba tayo sa climate change? Yes. Dahil po nararanasan na po natin ito. At sinasabi nga po nila, it's a climate crisis right now. And just to give a definition, ang sinasabi po is, yung greenhouse gases, natural po yan na dapat meron po ang ating mundo. Kasi po, siya hindi po ang pagpaplano natin sa mga disaster risk, di ba po? Kaya po mas lalong binibigyan ng pondo ng ating DRRM, planning, mga equipment, dahil compounding issues of exclusion, injustice, and inequalities, particularly for the most vulnerable population. So, ang sinasabi po dito, ayan, kaya po sa DNR, actually lagi po sila nag-monitor ng air quality kasi po hindi rin po lahat healthy yung in-inhale natin dahil po sa pollution, no? May risk po yan, lalo-lalo na sa mga urban poor, yung mga informal settlers po natin, yung mga wala pong proper landscaping, yung ganito po ng landscaping. Ibig sabihin, when we think about climate change po, yung na-experience natin, it's different for each group. Yung nararanasan po ng isang ina or woman, may natural po kasi na expectation na sa isang babae, siya yung nurturing. Tama po, siya yung naiiwan sa bahay eh. So during the time na nasa bahay siya, nasa kanya yung responsibility to care for her family members with disabilities, informal workers, ethnic minorities, elderly immigrants, indigenous and displaced communities, and those employed in polluting industries that must undergo transformation. Ito rin sinasabi ko po kanina pa. So na-mention dito po, when we are not able to adapt to climate change. But for cities, climate action should provide benefits to those who need them the most and emphasize the importance of considering everyone, regardless of identity or circumstances. Achieving this requires that climate actions incorporate the needs of disadvantaged groups, both in process and outcome. Dahil po ng ICLEI, at ang goal is po to strengthen technical capacity. So nagkaroon po ng capacity building program na nakabilang po ang LGU. So mayroon pong mga nominated na LGU officers na nag-undergo po ng leadership program na ito para po ma-engage ang stakeholders. Kayo po na nandito ngayon. Kaya, and it's going on until 2027. Next slide, please. Ayan. So, let's just focus po on several project objectives of CIRA. So, first off, we identify capacity building needs of local governments and climate practitioners. Several peer exchanges among different local governments that are part of the leadership program, and will now host a national conference in April, and then an internship program wherein a climate practitioner will actually be in the action. Ang gusto pong sabihin is that when we think of inclusive resilience, air quality management time, ngayon po ay meron ng ganitong approach na kung saan tama po nung sinabi si Doc Ted, mas maganda po if the barangay also has their own knowledge. Po ako po ay nakatasan to present in best practices po namin. So, simulan po natin. Ayan, so hinati po ito sa ilang parts. So, simulan po natin sa solid waste management.
So ito po makikita po namin ang City Government of Parañaque through Senro ay nagkakandak po ng hauling. Ibig sabihin, hindi lang ito hakot ng basura. So kasi maliban po sa basura ang kinikater ng Lionel Waste Management, ng service provider, the City of Parañaque through Senro ay nag-conduct po ng hauling request. Kasi normal po na maraming problema during after bagyo, kadalasan yung mga natumbang puno, minsan po konting ulan lang, may mga nalilihis, may natuputol ng mga dahon-dahon, ng mga puno-puno, sanga. Ito po ang Senro in charge mag-collect po ito. Yan. So special collection po kasi yan. Hindi po yan yung kinokolekta ng basurero po natin dahil ito po ay part as yard waste or nabubuo. So hindi rin po talaga siya pwedeng ilagay dun sa ating sanitary landfill or sa ating transfer station. Yan po yung mga operations po ng mga ng Senro. Yan. So pati water waste po, makikita nyo rin po during disaster response, isa po kami sa literal na bumababa. Nakikita naman po siguro natin yung itsura po ng mga tao po namin na talagang po ang Senro ang bumababa ng frontline para po makadaloy yung tubig lalo na sa mga flood prone areas po natin. Next naman po ang aming City MRF operations po. Meron po tayong sorting. Ito naman po yung mga plastic po na kinocompress, iniipit, na kung saan ganito po karaming plastic. Actually, portion pa nga lang po ito sa sobrang laki ng Parañaque. Ganito po karaming plastic na nag-generate po or nakokolekt po namin. Next naman po, ito po ang tinatawag na you segregate, we collect. Dumating na po sa point na minsan ayaw. Meron po kasi kami na experience na nag-segregate kami, wala naman kumukolekta. Next, ito naman po, from 9 condominiums, currently po sa dami ng condominiums, 9 pa lang po yung umagbit kasi iba po talaga sobrang higpit. But sooner or later, makolektan po sana namin lahat ng condominiums. Ito naman po yung shredded plastic po. The data po is from 2025 alone, almost 25,000 kilos po ng plastic yung na-shred. Portion pa lang po yan kasi hindi naman po lahat nakukuha. But I mean, ganito po kalaki ang plastic na na-generate or na-collect natin sa Parañaque. Next naman po yung bioreactor, yung mga food waste po natin na kino-convert po sa soil conditioner or pangpaganda ng lupa. Yan. So a total of, ang na-input po namin na wet waste po ay 10,000 kilograms and bilang output po namin 8,500 and meron pong 508 po na nabigay para pagandahin yung mga pinagtataniman po nila. Rapid composting naman po. Yan. So parang bioreactor din po siya pero literal pinabilis lang siya. Next naman po yung mga upcycled products po ng Senro. Ito po yung mga ilang samples. And from 82 kilos po, nakapag-convert po kami to 126 items. Yan. So ito naman po yung mga meeting po namin. Pinaka-notable po sa 2025 na solid waste management is yung next naman po ang aming pong CRID or Community Relations and Information Division. Ang division po na literal na bumaba sa mga community para mag-reach out po. Yan, so ito po yung team po namin ang regular mini-meeting po yan, Sir Bernie, ang aming department head, na kung saan hindi po hinahayaan na sila ay ma-relax. Talaga pong we-review them from time to time para maging technically mas marunong po sila at hindi na nakakalimutan ang kanilang mga trabaho. House to house, photo documentation na kung saan literal po. Ang division po na ito ay talagang ginawa para literal bumaba sa mga bahay-bahay. So kung may makikita po kayong Senro dyan, na lumalapit po, nag-i-interview, nagtatanong, nag-iisip, trabaho. Next naman po, ito naman po yung mandatory waste segregation and recyclable waste collection naman po natin sa mga malalakihang establishment, for example, Okada, Preview Hotel, and Pacific Residences po. Pinasok na rin po natin sila, kinausap, and nag-agree naman po sila. Next naman po, consultation meeting sa mga HOAs, mga Homeowners Association, para maging aware din po sila together with the barangay captains po natin. Ito naman po yung SBCC. So ngayon po currently, they're planning na tapos na daw po tayo sa phase ng IEC. So ang tina-target naman po is baguhin yung mga barangay. So for example, November 2025, nag-train po kami sa Barangay San Dionisio ng mga bantay kalikasan din, na kung saan sila po i-enforce po nila yung mga ordinansa ng city sa level po nila. So they are given the chance din po na mag-issue rin po ng tickets sa mga violators. Ito naman po yung susunod po. Same lang din po seminars. Ayan, mga meetings attended po.
And ito naman po ang gusto ko lang po ipakita sa inyo. Ito po ang aming mga pamphlets and brochures and infographics po. Ito po ginagawa na rin namin sila ng infographics para mas madaling maintindihan. And businesses po, and to the point na nag-reach out kami sa kanila, nangihingi na rin sila ng pong office, ang operations po namin ay centralized. For example, sa Bantay Kalikasan, nag-ooperate, tumutulong ang task force po natin, kasama po dyan, pati yun. Yan, sila po ang aming team. Unfortunately po, 5 pa lang sila ngayon, but I assure you po, they're very skilled. And meron po dito dalawa na, ayan, so, meron na rin po kami display na and ngayon naman po, punta naman po tayo sa PPM. Ang Parañaque po ay catch basin from the ridges to reef. Tayo po ang tagasalo. From the mountains of Rizal, pababa ko lahat ng tubig, Parañaque at sumasalo. So hindi Parañaque Wetland Park. Yan. And partnership po with other organizations, nakita po. Yung mga kayang pasukin ng mga truck, ginagawa po, sinisip-sip po yung mga drainages natin. Nag-adapt or literal, sila po ay tumulong mag-manage ng mga waterways po natin. Parañaque River po natin. And around 309 metric tons na po yung matanggal nila lupa or dumi doon sa ating waterways. Departments po na literal pumapasok po kami sa mga kumpanya. Selected few LGUs po na umaten sa mga. And we have a partnership with Thinner Asia po. And workshop on data handling of air quality monitoring results for airshed governing board. So ito po, ayan, so needs assessment po para naman po sa resilience of law. Ito yung Central Faith Garden. Ayan, so ito naman po yung mga per barangay. So makikita po ninyo yung dito sa San Antonio and sa San Isidro. Maraming salamat po sa mga barangay na dito na nagpa-participate po at hindi nagsasama. Ayan, so we do conduct quarterly monitoring po ng ating mga ibon sa Parañaque kasi dito po tayo sa daanan ng influenza. So yung bird flu po, continuous kasama po ang sentro dyan na nag-monitor ng status para hindi po tayo mamarkahan or magkaroon ng problema. Inform niyo po na ang sentro ay 24 hours. So kahit gabi po, makikita niyo po yung mga tao po namin. Ayan po, makikita niyo yung garbage. Ito po, napakalapit lang sa City Hall dito. Ang tapang, naglabas ng basura. Summarize ko lang po yung 1840 about the plastic ordinance. 1722 about sa tamang pag-handle or anti-littering. Kung may nag-issuean ng clearances, certifications, mostly po talaga sa clearances sa natin. And so, ito po pala, I just want to share very funny po ito. Ito po ay may name ng NMI. So, marami lang din po ito. Ito lang po pala, yung waste sorting line po na inaibigay po sa atin. Partners, online, SPCC, weekly meeting po na focus every Monday after flag ceremony. Sino ba nagkalikasan po? Ayan. So, makikita po natin, sino Mayor, si Kong po, nandito po sila, no? Dinonate po sa events po natin. And ito naman po yung benchmarking po. So, Cagayan de sa solid waste management out of 16 cities and 1 municipality. Ito naman po yung mga bazaars po namin na nagpupunta po tayo sa yung regular meeting po sa Bantay Kalikasan. Diyan lang po, silang pananong segment po. So ito po is napakaaga ng setup po and the feature po na ang setup knowledge po. Literal, inspection po tayo ng national government. Lahat ng inspection po din ng ERA sa Parañaque is masusunod na. Marami sa kanila ang importansya ng pag-segregate at pag-aayos sa kanilang mga. Naka-sinurprise inspection po kami ay na-present po ng tama, approve po at wala sila nakita po. Ito po ang presentation po ng partnership at ang Estero program kung saan na-invite po iba't ibang mga partners agency po natin ganito na-present po kanina. Pwede po ng USAID na may handle dito sa ito po, ongoing mga activities and attended seminars po. And ito namin po pala, papakita ko lang din po. Ito po, yan, so holding yard waste po, makikita nyo po, ganyan po karami ang nangyayari. So ito po yung itsura po, just want to show you po. Ganyan po talaga, bumababa. DRR, sa kanilang EOs, sobrang dami po nangyayaring bagyo. So, Habagat 2025 po, operations po namin. Tumulong po, tumulong po kami sa pag-rescue, pagpapadala po ng mga goods sa mga tao. Yan, mapping, cutting of fallen trees,
after, yun po, actually during bagyo pa po yan, nasa field na po kami, yun po ang mandate namin. So on the RR po talaga sobrang partner namin na during bagyo, ng mga bottles, yung mga bottled water, para po 1 kilo ng bottled water na inipon nila, kapalit po ay Ribbon. Responses should be written in the provided meta cards at each ribbon. Once Ano ang sariling inisyatiba ng inyong grupo, komunidad para tumugon sa climate change? So, i-generalize ko na lang po yung answers para, or summarize ko na lang para mas mabilis. So, una-una po dito is yung mga existing natin. Turn in daily life. Ang naging common answer po ng lahat po is yung baha. Especially po, ano ang pangunahing climate concern na nararanasan ng inyong komunidad? Nature-based solutions, highlighting the importance of sustainability and resilient communities. To know more about this discussion, let us welcome our third speaker. She is the Regional Program Manager of ICLEI Southeast Asia, where she leads Climate and Resilience Program, Advancing Inclusive Local. Session flow po natin ngayong araw ay ito. Medyo mabilis lang naman po session, mga 30 minutes. Kahalagahan ng ecosystem services. Mga klase, ba ito ng pera? Sino makasagot? Or may sharing ng ano? So meron siyang 4 na klaseng benepisyo. Yung provision, ang definition po ng nature-based solutions to address societal challenges through actions to protect, sustainably manage disaster, yan. Economic and social development, pati sa health natin, food security, water security. Ito po yung mga example, no? Meron tayong urban forests, terraces and slopes, river and stream renaturation, building solutions, open green spaces, green corridors, urban farming, bioretention areas, natural inland wetlands, construction lugar. Marami pong LGU ang nakakasakop doon, so hindi lang isang city. Minsan po, 3, 5. So, depende po sa ambition ng gamit mo pa yung building. Minsan, ang ginagawa nila, naglalagay din sila ng solar panels. Mag-improvise, nakatira tayo sa city eh. Wala naman ditong mga farm. Wala naman ditong masyadong mga forest. Naka-implement sa neighborhood, city level. Ang approach dito, protect existing open green spaces. So, kagaya nito, green space. At benefits. So, kagaya nung kanina, yung sa flood risk reduction. So, 3 lang po ito ng NBS. So, yung ano nila, yung NBS nila, urban farming, meron siyang connection sa food security. Saka yung mga inaani nila, public garden that aims to utilize available open space more effectively, provide habitat for trees, serve as a place for people, for recreation, and nature-based solutions sa Parañaque. Yan. So, may mga naiisip ba kayong lugar?
No, last year kasi, 2025, si DILG, nag-send ng letters yung Parañaque. And sabi nga nila, according to the plans and research natin, ang Parañaque is located in a alluvial plain. So, pwedeng kumonek kay EOC. Si EOC pwedeng kumonek kay barangay, si EOC sa area. Oops, sorry. Ayan, ito po yung nabanggit ko kanina. Nasa building po yan, sa taas ng rooftop po yan ng Lahuerta. Cyanide po natin, located naman po sa Hospital ng Parañaque at saka sa City Hall din. So, yun po yung itsura ng mga PE system. So, palaging maririnig nyo po dyan yung napakarami na po nating EW. According to our data po kasi, isa sa mga barangay, simpleng box lang na EWS. So, gusto po namin maging part kayo